Kung sa Kamara ay budget, mga investment opportunities naman ang pinag-uusapan sa Senado. Kabilang ang PAC Silica Initiative at joint exploration katuwang ang China sa West Philippine Sea. Narito ang report. Makatutulong umano sa suliranin ng ekonomiya sa Pilipinas ang planong PAC Silica AI Hub ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Elly Remolona. Ito ay matapos itanong ni Senator Erwin Tulfo ang nakikitang paraan batay sa pag-aaral para matugunan ang mabagal na exportation ng Pilipinas na nakaaapekto sa inflation. Masyadong mahal ang exports natin. Kulang na kulang ang exports natin. So mahirap yatang pigilin yung pagbaba ng peso. Pwedeng pigilin ng para bumagal pero hindi kayang pigilin ng hindi kayang i-fix, hindi kayang 60 pesos, ganun lang, hindi kaya yun eh. Mauubusan tayong reserves. Mauubusan tayo ng dollars. Sa kalagitnaan nito ng pagdinig ng Senate Committee on Finance and Development Budget Coordination Committee o DBCC para sa 2027 National Expenditure Program o NEP. Ang joint oil exploration naman sa China ang tanong ni Senator Robin Padilla na umano'y matagal nang itinutulak ng maraming pangulo. Sang-ayon naman dito si Remolona pero anya kailangan ng strategic na paraan para ma-diversify ang pinanggagalingan ng oil na dumaraan sa Strait of Hormuz. Samantala, binigyang diin naman ni Senate President Win Gatchalian na ang korupsyon ay ang pinakamaaaring makontrol o mapigilan para sa ekonomiya. BSP plays a role in this fight against corruption, particularly through AMLAC. And through the investigations ng Senate, particularly spearheaded by Senator Lacson, nakita ho namin na napakadaming transaction na pumapasok sa bangko, lumalabas sa bangko, na hindi na didetect ng AMLAC. No? Bilang tugon, sinabi naman ni Remolona na gumagamit ng AMLAC ng artificial intelligence para masuri ang covered transaction reports at suspicious transaction reports at matukoy ang mga posibleng red flag. Sa ngayon, tiniyak ng BSP na nananatiling matatag, sapat ang kapital at liquidity at handa ang banking system ng bansa sa mga pandaigdigang hamon para sa ekonomiya. Ako, si Gazi Sarip para sa DHTV News.